Unang harapan ni Ryan Garcia kontra Mario Barrios. Trash talkan agad mga boss, pero pangiti-ngiti lang si Mario Barrios. Si Ryan Garcia puro trash talk na kay Mario Barrios, pero ngumingiti lang si Barrios sa mga pinagsasabi ni Ryan Garcia. Pinangako ni Ryan Garcia na magiging madugo ang laban. Siguradong magkakasugat-sugat daw ang kanilang muka. Naregaluhan pa ni Ryan Garcia si Mario Barrios at si Joe Gusen. Makikipagkamay sana si Ryan Garcia kay Barrios mga boss, pero niloko lang. Hinahype ni Ryan Garcia ang laban na ito sa February 21 na. Nagkasagutan din si Ryan Garcia at ang dating trainer na si Joe Gusen. Kinuha kasi ni Mario Barrios na head coach si Joe Gusen. Kaya nagkasagutan si Ryan Garcia at ang kanyang dating trainer. So kanino kayo dito sa dalawa mga boss? Tingin ko llamado si Barrios dito sa kanyang experience. Pero kung knockout naman, pwedeng ma-knockout si Barrios dyan kung matamaan ng solid. Pero matibay din kasi itong si Barrios. Matatandaan na nakalaban nito si Kit Turman. Tumagal naman si Barrios ng 12 rounds laban kay Turman, kaya tingin ko matigas din. Bumagsak lang ito dati kay Tank Davis dahil may rehydration clause ang kanilang laban sa 140 pounds. Pero dito sa 147, tingin ko tumibay na at lumakas si Barrios. Kaya abangan natin ito mga boss sa February 21, magandang laban ito sa welterweight. Kung manalo dito si Ryan Garcia, rematch kay Devin Haney ang target. Interesado din si Ryan Garcia na labanan si pambansang kamao Manny Pacquiao bago tuluyang magretiro. Pero kung matalo dyan si Ryan Garcia, baka babalik ito sa mas mababang timbang. Nakaabang din si Conor Ben kung sinong manalo kay Barrios at Ryan Garcia. Kaya mainit pa rin ang bakbakan dyan sa welterweight 147 pounds. Sa iba pang balita, ayon kay dating world champion Tim Bradley, wala siyang nakikitang dahilan para tumakbo si Shakur Stevenson kay Lopez. Sa isang panayam sa kanyang channel, sinabi ni Bradley na hindi raw niya inaasahan na paikot-ikot lang sa ring si Stevenson. Sa halip kapag nasanay na raw ito sa lakas ni Teofimo Lopez at napagtanto na hindi naman pala ganun kalakas si Lopez, doon na raw siya magsisimulang maging komportable at tatalunin na si Teofimo Lopez. Dagdag pa ni Bradley, malaking faktor sa laban ang bilis at pag-calculate sa loob ng ring. Ayon sa kanya, hirap daw si Lopez sa mabilis ang adjustment, habang si Shakur ay mas matalas magbasa ng galaw ng kalaban. Paliwanag pa ni Bradley, kapag napilitang mag-pose si Teofimo bago pumasok sa loob, doon daw nagbabago ang takbo ng laban. Imbes na tuloy-tuloy ang pressure, kailangan niyang mag-reset at doon nagkakaroon ng advantage si Stevenson. Babala ni Timothy Bradley kung walang ipapakitang banta si Shakur. Lalakad lang daw diretso si Teofimo. Pero kapag na-counter siya ng ilang beses, magsisimula na itong mag-isip bago pumasok. Sa ngayon malinaw ang punto ni Timothy Bradley mga boss. Hindi raw tatakbo si Shakur Stevenson. Gagamitin daw niya ang kanyang timing at IQ. Kaya abangan po natin ang bakbakan na ito January 31.